Hindi tumalab ang malamig na aircon sa Senado mga kababayan. Nung kinulatis ni Senator Marcoleta, eto si Jinggoy Estrada. Siya kasi ang naatasan mga kababayan na magbigay ng report tungkol doon sa bumagsak na tulay. Yung nagturo-turo si BBM mga kababayan, asan nga ba yun? Nueva Ecija, Isabela, basta doon banda mga kababayan. Finalo-upan ng mga questions ni Marcoleta na ang sabi pa ni Senator Marcoleta, parang 3 beses na nasampal ang sambayan ng Pilipino dito sa gastos mga kababayan sa tulay na iyan na bumagsak pa. Sa panggagalaiti ni Marcoleta dito mga kababayan sa nasayang na pera ng bayan. Para pa niyang napagalitan dito si Jinggoy Estrada lumalabas. Kaya pawis na pawis si Jinggoy mga kababayan ha. Panoorin niyo po ha. So 3 beses pong nasampal. 3 beses na nasampal ang mga Pilipino. O Jinggoy, hindi naman ikaw ang napagalitan na hindi ka pinapagalitan. Malas mo lang si Marcoleta ang nakatapat mo. Eto ang simula mga kababayan ha. Eto na! Thank you, Mr. President. Ayan na Jinggoy! I know my friend will yield to... Unang salpukan ni Senator Marcoleta mga kababayan ang nag-interpolate sa kay Jinggoy Estrada. Ang unang interpolation ni Marcoleta laban kay Jinggoy Estrada. A few clarificatory questions by way of interpolation. How did you know that I will yield? Wala namang choice eh. Wala ka. Gladly, Mr. President. Pa-joke-joke pa si mga kababayan, si Jinggoy sa umpisa. Mamaya mga kababayan, papawisan. I feel honored and... Mr. President, I want to know if the Honorable Senator Tawa ka lang ang tawa, Jinggoy. also aware of several falling bridges before this bridge subject matter of his speech. Yung sa Bohol, di ba? I'm not fully aware of any bridge that has collapsed. Wala ba sa Bohol may namatay na? But here, I just... my staff just gave me a list of the bridges that had collapsed in October 28, 2024. The Magapi Bridge in Balete, Batangas. Batangas? Allegedly due to strong flood currents and the large number of uprooted trees carried by the water during 2016. Yung may mga baha mga kababayan, nag-collapse. 50-meter concrete span connecting Batangas and Quezon allegedly collapsed on October 29, 2022, allegedly due to raging river currents and floods. And the Carlos Romulo Bridge in Bayambang, Pangasinan collapsed on October 20, 2022. Grabe, no? The collapse was allegedly caused by 2 overloaded dump trucks that exceeded the bridge weight capacity. Weight capacity lang, nag-collapse na. The Borja Bridge collapsed on June 16, 2022. This was allegedly caused by a 12-wheeler dump truck that exceeded the bridge. Ano ba yung mga... And the Loay-Clarin Bridge, I think this is in Bohol. Overloaded din yun mga kababayan. Bakit hindi nyo kasi patibayin ang mga tulay? Spans the famous Lubok River, and this resulted in 4 fatalities and 18 injuries. And the bridge under construction in Colafu, Magsaysay, Marilog District, Davao City collapsed on February 2022. While workers were filling its floor with fresh concrete. Lastly, the steel bridge collapsed in Barangay San Isidro, Mahayhay, Laguna on January 29. Kaliwat kanan ang nag-collapse sa bridges mga kababayan. So, Mr. President, I think the Honorable Senator will agree that we're fast becoming a country of falling bridges. Country of falling bridges. My good friend, Senator Marcoleta. Hindi kayo friend. To this bridge in Isabela, subject matter of your speech. Isabela pala. Wala bang weighing scale or weighing station or weighing facility na itinalaga ang local government or national government para sa ganon yung lahat ng dadaan ng mga behikulo? Kasi, Mr. President, alam naman natin na Isabela ay agricultural economy. It consists something like 29.8% agriculture products at 25% in... Walang way bridge mga kababayan. Kaya kinakailangan po siguro merong weighing taga-timbang sa lahat station? ng mga truck na dadaan. Napakasimple naman sigurong problema ito. Bakit wala man lang nakaisip na maglagay po ng isang timbangan doon para sa mga sasakyan na dadaan? Sa aking pagkakalam po, Ginoong Pangulo, ay wala pong Wala. weighing bridge na
nakalagay po rin sa Kabagan Santa Maria Bridge. Kaya siguro bigla na lang pumasok itong overloaded na truck. Wala ding bantay. Na nag-weigh ng 89.63 metric tons. Kaya po bumagsak, overweight. Pero dapat, no, mas matibay ang bridge na mga kababayan, no? Dapat ang capacity niyan, dapat napakataas ang capacity dapat. Dahil hindi mo alam kung sino-sino ang dadaan dyan. Ng 43 metric tons. Kaya siguro bigla hong bumagsak ang tulay ng Kabagan na Santa Maria Bridge. Binanggit po ninyo sa inyong Si Jinggoy, oh. Kabagan na Santa Maria Bridge. Oh. Napipil mo na ba ang pressure, Jinggoy? Binanggit po ninyo sa inyong speech, Mr. President, Your Honor, na ang isa sa nakadidismaya matapos ito'y maimbestigahan sa pangunguna ng ating kasama, Senator Alan Peter Cayetano, ay nabahala po kayo na malinaw na may kawalan ng pananagutan mula sa mga taong responsable sa pagpapatupad ng proyektong ito. Tama po ba yung aking narinig? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Ibig bang sabihin po ay hindi natukoy ng investigasyon? Wala pala na kasamahan ang mga napuntahan ng investigasyon? Mayroong kasalanan dito sa bagay na ito? Ginoong Pangulo, ang sa pagkakalam ko, fact-finding lamang po ang ginawa ng Yun nga po. DPWH. Dahil At wala po Pero, ang solusyon nila mga kababayan, ano? Kasuhan ang driver, truck driver. Yun ang sabi ni BBM. mga pangalan na binanggit. Ngayon, kung ako po itatanungin ninyo kung sino-sino po ang magiging responsable, sasabihin ko po sa inyo kung sino-sino. Gusto namin may makulong. Salamat po, Mr. President, Your Honor, kasi po meron kayong binanggit dito na dalawang assistant secretary ng DPWH sa panahon na ginagawa ang proyektong ito na nakatalaga sa Region 3 o Region 2 at 3 undersecretaries naman ang malinaw na meron ding control sa budget at supervision sa panahon na ito'y ginagawa. Tama po ba? Tama po. Sisisihin naman ang past administration nito. Pero, akala ba natin ni retrofit sa panahon ni BBM mga kababayan, pinagtibay? Bakit hindi tumibay? May pananagutan din ang nag-retrofit mga kababayan. Po kayo, Ginoong Pangulo. Para po malaman ng ating kapulungan, maaari po bang sabihin natin kung sino po itong mga tao? Yung mga ASEC mga kababayan, ASEC. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Nagtanong na rin po kayo kung sino-sino po itong mga tao. Hindi ko nabanggit sa aking Bakit hindi yung contractor niyan, yung structural engineer? At maging mga kababayan ng kapabayaan ng gobyerno na hindi naglagay ng weighing station dyan para matimbang yung mga dumadaan ng sasakyan. village speech. Subalit nagtanong po kayo, mapipilitan ko pong ibulgar. Ibulgar mo na! Sino po itong mga taong responsable sa pagbagsak nitong sa pagkolaps nitong tulay sa Kabagan Santa Maria. Unang-una, si Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon, Loretta Malaluan. She Anong ginawa succeeded niya? Neri Bueno, now ASIC Bueno, as Regional Office Region 2 Director. The time when the bridge project was already facing structural problems. Siya ang nagrekomenda noong January 2021 na pondohan Panahon ni Duterte na naman mga kababayan, sinisi. ang retrofitting na nagkakalaga ng 233.5 million o yung pagsasagawa ng epoxy crack repairs. In March 2022, she formally requested that the project be reclassified from a replacement to a retrofitting strengthening project given the persistent structural issues. Pangalawa po, Ginoong Pangulo, Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Neri D. Bueno. Sisi na naman As yan. then Regional Office 2 Director, Engineer Bueno was involved in the implementation of Phase 1 and Phase 2 of this project in 2018. Then Project Engineer Duterte na naman. Siguraduhin nyo lang ha. Sige, isalin nyo yung mga taong yan. Pero dapat may managot din under Marcos administration dahil bumagsak na yan mga kababayan. Di ba 2024 or 2025 na? 2 to 3 years na umupo si Bangag. And then under ni Bangag mga kababayan nag-retrofit, yung actual retrofitting. Felipe Lingan began reporting early signs of possible bridge failure. Noong pa lang 2018, nakitaan na nitong si Mr. Lingan na
medyo malapit na magkolapso o may failure, early signs of bridge failure. These warnings were either not acted upon or were not sufficiently addressed under Bueno's leadership, which became a notable concern in later investigations. Ginoong Pangulo, yung tatlo pong Yun lang, bakit walang under the Bangag administration? Sila ang nag-retrofit eh. Pinagtibay. Kulang ang sisi, mga kababayan. nabanggit kong undersecretaries, napapangalanan ko rin ngayon. Ito po hanggang ngayon ay nanunungkulan pa rin. Oh, bilang I see. Undersecretary ng DPWH. Unang-una, So, andun pa rin, ha? Undersecretary for Regional Operations in Luzon. O, sige, lahat na sila. Eugenio Panagutin. Pipo Jr. Siya po ang nangasiwa ng construction ng tulay nang sinimula ng pagpapagawa nito noong 2014 bilang Panahon pa yan ni ano, ha? Huwag sisihin si PRRD dyan sa design, mga kababayan, dahil ang nag-design yan, panahon ni Panot. Assistant Secretary for Operations. It was under his watch that the early stages of construction proceeded even when structural issues began to surface. And in Yan. June 2018, the DPWH engineers identified critical defects after the concrete slab was poured at span 8. Masyado na technical to. Among the most alarming were sheared bolts and shifting columns, clear indicators of serious design and construction flaws. Yet, despite these warnings, construction continued with no decisive intervention from Pipo's office. His failure to halt the project or escalate the issue for re-evaluation allowed the risks to persist unaddressed. Ginoong Pangulo. Yun lang po, Ginoong Pangulo. Mr. President, tatlong undersecretaries. Tatlong Ibig USEC. bang sabihin ito, may basbas ito sa kanilang secretary, Mr. President? Well, that sa aking palagay, command responsibility po yan. Hindi naman po kikilos itong mga undersecretary kung wala hong Wala, tutugisin nila si Tugade, mga kababayan nito. By the way, ha, yung construction yan, mga kababayan, 2014 lang. Ang nag-design yan, panahon pa ni Panot. Lahat ng mga plano. Tinapos lang ng Duterte administration, mga kababayan, andin. Pinagtibay ng Ngagba administration. basang namumuno. Sinabi po niyo rito, Mr. President, Your Honor, na ang mga taong binanggit ninyo ay nabigyan pa ng karagdagang trabaho. Ano pong mga karagdagang trabaho ang naibigay pa, Mr. President, Your Honor? Currently working. Habang binabasa po ninyo yan, karagdagan sigurong impormasyon, Mr. President, mayroon po akong nabasang isang parang briefing na dalawa po sa binanggit yung undersecretaries parang nagkaroon po ng pagbabago, atas ng panibagong katungkulan, nagmula mismo sa tanggapan ng DPWH. Tama po kaya yun? Tama po Mr. kayo, President, Your Honor? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. At binanggit din po ninyo sa inyong speech, Mr. President, Your Honor, Speech. na tila kayo'y nagsususpecha at maring sila pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan niyo rito? Malamang itong sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko, ito po yung mga opisyalis ng DPWH na kasangkot o kasabwat. Pati ang mga buhaya. Oh, sinabihan. Pati kayo. Dahil tumatanggap kayo ng pondo para sa proyekto. Sa Hindi lang DPWH. Sino ba yung sinasabing ano? For the boys. Komisyon daw. Oh, mga patong. sa pagpapatayo nitong collapsed bridge nito sa Isabela. Siguro po ang mas tamang isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi nung sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong kontraktor. Pati Senado. Oh. Kayo po nakakaalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of Kasi po, Representatives. tinatanong ko po kayo kung kayo isang ayon na maaaring Sagot, Jinggoy, mas sagot. marami ang pinatutungkulo ng Pangulo. At hindi lamang po bagsakan ng tulay ang pinag-uusapan doon. Mr. President, Hindi Your po Honor. ako makakasagot niyan sapagkat Bakit naman po hindi kayo May issue din ito, mga kababayan, sa korupsyon, di ba? Nakulong nga sila about dun sa Napoles issue, mga kababayan. Nakalabas lang sa panahon ni BBM. Panahon ba ni BBM? Mukha. makakasagot? hindi po ako Napakasimple lang nanggaling po ng tanong ko sa inyo. sa House of Representatives. Kayo po ang nanggaling sa
sa House of Representatives. Oh, Kayo po nakakalam kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, Ginoong Pangulo. Talagang marami, ako po sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo'y sumasang-ayon sa aking pananaw. Ay, yes, sumasang-ayon po ako sa inyong pananaw. Ayun. Kung kayo po maniniwala. Parang, nagisa na, Pagpapawisan na mga kababayan, Mr. President, Pagpapawisan na yan. Your Honor, di ba pangkaraniwan pagka meron po tayong itinatayong Nag-mention lang ang tungkol sa corruption, parang tense na tense na. po yung mga vertical infrastructure. Malimit po nating nakikita, nakatabi po yung meron pong parang banner yung, anong tawag doon? Yung COA. Meron billboard po ang COA. Billboard. Na kung saan nakalagay yung ilang mga detalye, pangalan ng proyekto, yung minsan po pangalan po ng politiko nandun. yung halaga ng proyekto, Mukha. yung description hanggang saan, di ba? Yung contractor kung sino yon. Pero nananatili lang na isang billboard. At hindi naman nagkakaroon ng updated report ang COA kung ilan porsyento na halimbawa after a while ang natatapos. Nananatili lang isang billboard na akala mo nagbabantay sa project. Tama po Kaya kayo. ko po tinatanong ito, Mr. President. Nangyari po ito sa Misamis Occidental. Nagtayo ng isang irregular na proyekto. Sa pondong-pondo pa lang, Mr. President. Saan ka nakakita ng isang housing project ang pondo manggagaling sa DPWH? So, nung tanungin ko po yung Housing, ang auditor, DPWH, sapagkat sila naman highways. dapat nakabantay sa lahat ng proyekto, alam mo ba ako ito na nanggaling sa... Hindi po. Alam mo ba rin ba ako na yung titulo na pinagtayuan ng project na yan ay hindi pag-aari ng syudad? Hindi rin po. Wala ba kayo akong pakialam? Dahil kayo po ang security guard ng pera ng gobyerno. Nakikialam po. Kailan po kayo makikialam? Pagka po tapos na ang project. Akala ko baka ako ang COA ay merong preventive measures. Kung action. tapos na ang project, dyan pa lang Ibig makikialam. mo sabihin ka ako pag natapos ang project, Nagkumpalpak, natapos sayang! na po talaga ang project, ngunit ang titulo po ay pag-aari ng mga pribadong mga mamamayan. Mapupunta yan doon sa mga pribadong mamamayan ang proyekto. Nang tanungin ko po siya, sino ang may-ari ng project? Wala pong maisagot. Ngayon po, itong ang inyong privilege speech, Mr. President, Your Honor, ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa ating bansa. Buong bansa, itbulaga ang anomalya. Sapagkat kahit na ito po ay isa lamang sa mga bagay na maaaring makapagbigay po ng alalahanin sa ating mga mamayan sapagkat ito ay pera ng bayan, lalong-lalo na po yung binabanggit ninyong mga opisyal ng pamahalaan na parang kasangkot pa sa mga pangyayaring ito, na maaaring ang pwesto po nila ay nagpalipat-lipat sa ilang mga lugar sapagkat ito pong mga listahan ng mga bumagsak na tulay. Kung makikita po nyo yung tatlo sa binanggit nyo sa Luzon po Sa Makapit po, ulit-ulit po ito. Parang napakasama pong pagsasalamin. Kagaya po ng ginawa ninyo, sabi nyo, ito pa naman ay isang symbol of strength and connectivity. Threat activity. Parang Bumagsak. nasira po yung simbolo na yun, Mr. President, Your Honor. Ano po ang iniisip po ninyong gawin, Mr. President, Your Honor? Sana po ay maimbestigahan po itong madaling panahon. Inimbestigahan na. Dito po sa inyong committee, sa Blue Ribbon Committee. Sa Blue Ribbon. Involved dito ay mga opisyalis ng ating gobyerno, lalong-lalo po of course, sa DPWH. Ador Canlas. Salamat po sa impormasyon, Mr. President, Your Honor. Meron po kayong binanggit na retrofitting. Yan, Ang ibig panahon po ni nyo BBM man. sabihin, Mr. President, Your Honor, ito pong tulay ng Kabagan na ito ay maliban po sa ito'y ginastusan ng pamahalaan, yung retrofitting, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Opo, Pinagtibay daw mga ginastusan kababayan. pa rin po ng ating, Tapos bumagsak. Pagkatapos po ng dalawang gastusan, ito po ay bumagsak. Tatlong gastusan. Tatlo! Tatlo nga po. Ang retrofitting po, ang ibig sabihin po ng retrofitting, para sa pagkakalam ko, hindi po ako inhinyero, no? Sa pagkakalam ko, is to strengthen the structure, Ginoong Pangulo. Pero, gastusan na ng gobyerno ang retrofitting, bumagsak pa rin after so many weeks. Kaya, Weeks lang? nakakagulat at gumastos pa ho ng 400 million ang ating gobyerno Grabe! for the retrofitting cost, Ginoong Pangulo. Babagsak po talaga yung retrofitting. Dapat po, sa aking palagay, dapat po ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting, hindi po ang gobyerno. Paano kung ang contractor ay si congressman?
So, 3 beses pong gumasta ang pamahalaan. Tatlong Mr. beses, President. tatlong beses. At bumagsak. At bumagsak ang pa tulay. rin. So, 3 beses pong nasampal ang Pilipino. Tama po kayo. Salamat po, Mr. President. Maraming Thank you, salamat Your po. Pinawisan ako! Pinawisan mga kababayan. Oh, kanina ang angas. Oh, patawa-tawa pa ngayon mga kababayan. Parang nagisa sa sariling mantika. Anong masasabi niyo dito sa unang interpellation at harapan ni Marcoleta mga kababayan with Jinggoy Estrada sa Senado? Post your comments below.